Yung nire-request nyong Mommy Loves Japanese Siomai, isi-share ko na po sa inyo ngayon. Walang itinatagong kahit na anong sangkap, lahat po ay handa kong ibahagi sa inyo. Sundan nyo lang po itong mabuti, pati na po yung proseso kung paano yung pagbabalot natin na kung saan yung ating wrapper ay hindi po hihiwalay doon po sa ating karne. Sa isang mixing bowl, pagsasama-samahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Sa karne na ating gagamitin, nakadepende na po ito sa inyo. Pero sa akin, ang ginagawa ko po, bibili po ako ng pork kasim, patatanggal ko po yung balat bago ko po ito ipapagiling. Then, ihahalo ko na po ngayon yung ating mga dry na pampalasa. Kung gusto nyo na po talaga itong gawing pang negosyo, ay highly suggest na bumili na po kayo ng timbangan para bukod sa mas mabilis na po kayong magtimbang ng inyong mga sangkap, mas accurate pa po ito dahil pantay-pantay po talaga yung pagkakasukat. After po natin itong ma-mix mabuti, ilalagay naman na po natin yung ating mga wet ingredients. Bali, ang ginagawa ko nga po pala, bumibili ako ng lampas sa 1 kilo nitong ating karne. Di ba nga po, pinapatanggal ko pa yung balat, mababawas po yung pinakatimbang noon. Bali, ang kailangan po kasi talaga natin dito po sa ating recipe, para pareho po tayo ng outcome, ay 1 kilo po talaga yung ating pinakaginiling. Yung pinakabalat naman po ng ating karne, inuuwi ko po, hinuhugasang mabuti. Then nilalagay ko po sa aming freezer. Kapag gumagawa po ako ng crispy pata, isinasabay ko po ito sa pagluluto. Naibahagi ko na rin po dito yung recipe ng ating crispy pata na napaka-crispy sa pinakalabas, juicy sa pinakaloob, hindi po nag-dry, napakalambot at kayang-kayang hiwain gamit lang po yung mga disposable na kutsara. Maglalagay rin po tayo rito ng carrots at ng dahon ng sibuyas. Then, haluin lang po uli nating mabuti. Sa ating carrots naman po, 1/4 kilo lang yung inilalagay ko dito sa ating recipe. Pero bumibili rin po ako ng sobra sa 1/4 kilo. Dahil nga po, tatanggalan pa natin ito ng mga balat at mga parteng hindi naman po natin kinakain. Para naman po kapag ginadgad na natin ito, nasa 1/4 kilo pa rin po. Hindi pa po ito naluluto pero mabango na po itong ating mixture. Ngayon po magbabalot naman tayo. Ganito po yung nori na binibili ko. Then 10 piraso ito. Bawat isa hinihiwa ko po ng 9 na piraso. Lalabas po ito ng 90 pieces. Para lang po magkaroon kayo ng idea, nabili ko po ito sa supermarket ng 149 pesos. Gagamit rin po tayo rito ng crab stick. Kahit anong brand naman po ay pwede nyong gamitin. Bali 2 piraso lang po nito yung ating magagamit. Hiwain nyo na lang po ito ng maliliit. Make sure lang po na hindi nyo matanggal yung pinaka-red na color sa pinakaibabaw. Dahil magiging disenyo na rin po natin yan dun po sa ating gagawing siomai. At sa pagbabalot naman po nito, lampas ng nakaunti sa 1 tablespoon yung mixture na ating inilalagay. Pero katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, much better po kung may timbangan kayo. Tumitimbang naman po ito ng 20 grams bawat isa. At katulad lang din po ng pagbabalot natin dun po sa ating pork siomai na siguro marami na sa inyo ang nakasubok. Ipinapasok ko po yung bawat kanto ng ating wrapper doon po sa pinakaloob ng ating karne para kahit maluto po ito, hindi po ito basta-basta matatanggal. Saka ko naman po ito ipipress at ikokorte kung gusto nyo pong medyo mas mataas pero slim or medyo mababa pero mas malapad naman po. Yung ating crab stick kanina ay hiniwa po natin ng maliliit. Maglagay po tayo nito sa pinakagitna, then i-form po uli natin. Napakadali lang naman po ng proseso ng pagbabalot, diba? Kaya naman po sure na kung kayang-kaya nyo rin po itong gawin. Ibinibenta ko po ito ng ready to steam or ready to fry. Then ganito po muna yung ginagawa kong proseso. I-grease po natin mabuti yung ating steamer. Saka po natin isalansan yung ating mga siomai. Ipi-pre-cook po natin ito ng saglit. May purpose po ito. Una, hindi po tayo mahihirapan sa pagbabalot. Dahil hindi na po ito ganun kalambot. Pangalawa, mas tatagal po yung shelf life nito. Tatagal po ito ng 3 hanggang 5 buwan at 'di ba kapag ibebenta nga po natin ito, frozen po ito. Kung sakaling yung bibili po sa atin ay babiyahe pa o hindi pa po agad ito mailalagay sa kanilang freezer or mailuluto agad, hindi pa po ito agad-agad masisira dahil naka-pre-cook na nga po ito.
Pakuluin po muna natin yung tubig sa ating steamer, then hinaan na lang po natin yung lakas ng apoy sa low heat at i-steam po natin ito ng 15 minutes. After nyan, palamigin po natin ito ng husto. Dapat wala na po talagang kahit na anong init na mahahawakan dun po sa ating siomai bago po natin ito ilalagay sa atin pong mga packaging. Dito po, pwede kayong gumamit ng mga microwavable tubs o nitong vacuum sealed bags na gamit ko. Para lang po sa karagdagan nyo uling idea, yung ganito pong vacuum sealing machine ay nabili ko po ng 499 pesos sa Lazada. Itong button na ito ay kung gusto nyo lang pong i-sealed. Ito naman pong pangalawang button ay kung gusto nyo pong i-vacuum sealed. Sa akin po per pack, 12 pieces po yung aking inilalagay. Ibinebenta ko po ito ng 180 pesos. May kasama na po itong sausawan na toyo at kalamansi. Ganon na rin po ng chili garlic na syempre homemade natin. Naibahagi ko na rin po yung detalyadong video kung paano po tayo gumawa ng ating chili garlic. Dito po, mas maganda kung maglalagay kayo ng sticker nang sa ganon mas makilala yung inyong negosyo at mas madali po kayong maire-recommenda sa iba. And tcharan! Heto na nga po yung ating Mommy Loves Japanese siomai. Na kapag natikman nyo, purong-puro yung karne, tamang-tama sa lasa, hindi po kayo ipapahiya nitong ating recipe. Alam nyo po ba na hindi pa ako natatapos sa pagbabalot nitong ating siomai? Marami na po tayong natatanggap na order dahil nga po talaga namang babalik-balikan nyo yung sarap nito. At sa lahat po ng nakatikim nito, pare-pareho po yung kanilang mga komento, maihahanay raw po itong ating siomai recipe sa mga nagmamahalan at sikat na mga nagbebenta ng siomai. Gustong-gusto ko po talagang ibahagi ito sa inyo dahil sure na may pagkakakitaan na kayo, hindi pa po kayo ipapahiya nitong negosyong ito at siguradong maibebenta nyo ito all year round. Kung sakaling iko-consumer kakainin nyo naman po ito, i-steam na lang po ng 15 minutes over low heat. Heto na po ang buong listahan ng ating recipe. Dito nga po pala ang nagawa natin ay 72 pieces.